At maya-maya ay kinuhanan na ng dugo ang bata, napakabuti mong bata, Donggon. Sabi ng ating bida, at bulong ang nurse gamaan ang loob ko. Sa kwarto ng hospital tuloy pa rin ang tatlong nag-uusap. Sa kabutihan palad ang mga resulta ay nagpapakita na walang mali. Bibigyan namin siya ng syrup at powdered medicines, pero patuloy na bantayan siya, habang nakahiga pa rin ang bata, at kung bigla siyang magkaroon ng mga bagong sintomas, mangyaring pumunta kaagad dito. Hindi na kumibo ang babae, maya-maya lang ay kinarga na nito ang bata, agad naman nagpasalamat ang ama ng bata. Salamat, doktor, sabi nito. Muli ay nagsalita ang nanay ng bata, sorry sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko intensyon maliitin ka sa pagiging intern, at sumagot ang ating bida na iintindihan ko po. Nag-aalala ka lang talaga sa anak mo, at yumuko ito para mag-column ang dalawa, muli ay ingat po kayo sa paglabas. Sabi nag-ating bida, at nang makaalis na ang mag-asawa dumiretso ang ating bida sa nurse information. Great work, Dr. Choi, sabi nag-isang nurse sa ating bida. Kahanga-hanga ka ngayong araw. Sabi ng isang nurse, at sumagot ang ating bida ha. At habang nakatayo ang ating bida sa harap ng mga computer, nang bigla nagsalita ang nurse, to be honest, medyo kinakabahan talaga ako nung kumuha ka ng dugo. Karamihan sa mga tao ay mahirap sa paghahanap ng tamang daluyan ng dugo, madalas ay hindi sila nagtatagumpay sa unang pagsubok, ngunit nagawa mong kumuha ng dugo, kaya talagang nagulat ako. Sana ay nakita ko, para masasabi ko na 1,000 beses kang mas magaling kay Dr. Sabi ng nurse habang nagpapaliwanag na nakataas ang mga kamay nito. Natawa naman ang ating bida. Haha, salamat at, maswerte ako. At bamulong ito, menor de edad lang ang inayos ko, so let's not loosen up yet. Lumipas ang oras kinagabihan, sa labas ng emergency room, napansin niya maraming tao, muli itong bamulong walang ginagawa. Anong ibig mong sabihin, Idol Choi Jae-zok of the past? At sabi naman ng isang doktor, walang magawa sa emergency room, pero Idol. Habang tinitignan ng ating bida ang mga tao doon ay napansin niya ang isang lalaki. Na nakainom, natutulog ito habang naghihilik at nagsasalita. Burp, bigyan mo ako ng tubig. Tinawag ng ating bida ang nurse na nakatayo doon habang nagse-cellphone. Nurse Yang. Lumingon ang nurse habang hawak ang cellphone at sumagot ito, yes. Para saan ba pumunta dito ang lasing na pasyenteng ito? Muli sumagot ang nurse. Regular alcoholic daw, sinsakitan ng tiyan. Muling nagsalita ang lasing na lalaki habang tulog ito. Kaawa-awang ospital, bigyan mo lang ako ng gamot. Nagdial ang ating bida sa cellphone at, aabisuhan ko ang medicine department, mangyari magsagawa ng pagsusuri sa glucose ng dugo. Ano? Gulat ng babae nurse. Pero isa lang siyang regular na alcoholic patient, magkakaproblema tayo sa pag-abiso sa kanila. Sabi ng nurse. Ngunit tumawag pa rin ang ating bida. Doktor, isa po ako, intern ako ay si Choi Jae-zok. Dr. Choi, sigaw ng nurse. Pero hindi natinag ang ating bida, tuloy pa rin ang kausap nito sa cellphone. Ang pasyenteng na si Kang Yang Tae, edad 62, ay dumadaing ng pananakit ng tiyan. Yes, that's correct. Napanganga naman ang nurse habang nakatingin ito sa ating bida. Nakikita ko na siya ay isang regular na pasyente ng alcohol, dapat makipag-ugnayan ang mga nurse sa kanyang tagapag-alaga, sabi ng nasa kabilang linya, sumagot ang ating bida. Ang kanyang kalagayan ay tila mas malala kaysa karaniwan ngayon. Sagot naman ng nasa kabila linya. Dr. Choi, hindi ka pa ba nakainom since birth? Ang mga sintomas na iyon ay kung ano ang maaaring maramdaman ng isang normal na malusog na tao kapag lasing, and who the hell sinabihan kang mag-iwang ng notification para sa ganoong uri ng pasyente? Napaisip ang ating bida sa sinabi ng kausap ang bamulong ito sa kanyang sarili. Isang regular na pasyente sa edad na 60. Karamihan ay hindi nagsasabi sa mga naka-duty nurse, pero ang kanyang kalagayan ay hindi basta-basta. Lumapit ang nurse ang tinanong ang lalaking nakaupo. Mister, sa tingin mo kaya mong tumayo? Ililipat kita sa kama. Parang nagulat pa ang lalaking nakainom na mumula ito. Sagot ng lalaki, na parang nagulat ito. Sabi pa ng ating bida sa kausap sa cellphone, na intindihan ko kung ano ang iyong sinasabi, ngunit hindi ko maaaring talikurang pasyenteng ito. Sabi pa ng lalaking lasing habang aantok pa. Kalimutan mo na yan.
Bigyan mo na lang ako ng gamot. Sabi pa ng nasa kabilang linya na kausap ng ating bida, so sinasabi mo ba na bumaba ako at i-check up ko siya? Oo, mangyaring sana ay gawin mo, sagot ng ating bida. Okay, for now I will arrange an examination, pero sa susunod hindi ko napapansinin ang abiso mula sa iyo kung walang mali sa pasyente, sabi ng nasa kabilang linya. Pagkatapos nila mag-usap, biglang nagsalita ang nurse. Dr. Choi, bakit mo ginawa yun? Maaring meron sila hindi magandang sasabihin sa iyo, kapag inabisuhan mo sila ng tungkol sa mga pasyente hindi naman malala. Sa halip na sagutin ng nurse, hinarap ng ating bida ang lalaki na kainom. Mangyari huwag mag-alala, nag-request ako ng pagsusuri dahil meron akong mga dahilan. Tumingin lang ang nurse at bumulong, bakit ba ang intern na ito ay confident? I wonder, naiisip niya. Maya-maya ay muli bumukas ang pinto ng emergency room, tumawag ang isang babaeng may edad. Doktor, lumapit ito sa lalaki at I'm so sorry. Narinig ko ang asawa ko ay umihi ng lasing at pumunta dito. Lasing ka na naman, sigaw ng babae. Hinawakan ang braso nito na pilit itinatayo. Baliw ka, sabi ng lalaki. Oo, baliw ako. Kailangan mo kontrolin ang iyong pag-inom, hindi lang ito isang beses o 2 beses. Dapat tumigil ka na. Nang sa wakas mababawi ko na ang katinuan ko, ginagawa mo ito dahil sa mga hindi makatwiran dahilan. Palusot, anong nalalaman mo? Sabi ng lalaki. Oo, kita mo, nakakabanggit mo lang, anong hindi ko malalaman? Sagot ng babae. Ikaw babae ka. Ano? Nagtalo ang mag-asawa sa harap ng ating bida at ng nurse na nagtakip pa ng mukha. Ito ba ang katotohanan ng isang gabi sa emergency room? Sabi ng ating bida. Hayes, nagsisimula na naman sila, tumayo ang lalaki at sinabi fuck. Nagtanong ako ng gamot pero pinaghintay lang nila ako, whatever, iinom na lang ulit ako. Gusto mo ba ko mamatay sa konsumisyon ko sayo? Sabi ng babae, bahala ka, gawin mo ang gusto mo gawin. Sabi ng lalaki, sandali lang po mister, tawag ng ating bida, mister, kailangan mo pong magpagamot, kailangan ka po suriin, pwede po ba humiga kayo sa kama? Sabi ng ating bida, sumagot naman ang lalaki, ano ibig mong sabihin? Nakainom lang ako, at ayos lang ako. Hinarap ng ating bida ang nurse. Nurse Yang, please proceed with the examination. Muling nagsalita babae, Doktor, iuuwi ko po siya ng ligtas kaya huwag na po kayong mag-alala pa. Ngunit sabi ng ating bida, hindi, kailangan nyo manatili dito sa emergency room. Hindi maganda ang kondisyon ng asawa mo. Napatulala ang nurse. Worry, nagtataka ito habang siya ay nasa likuran ng ating bida. Kailangan nating matignan ang resulta ng check-up para makasigurado tayo. Pero kung hahayaan mo ito, maaari nasa panganib ka. Bumulong naman ang nurse. Ano ba ang basehan ng doktor na ito? Para umasta siya ng ganyan. Ngunit minura lang siya ng lasing na lalaki. You fucker. Galit na galit ito. Aalis ako sa ospital na ito ayon sa gusto ko, so bakit gumagawa ka ng eksena? Habang pinakakalma ng babae ang kanyang asawa, muli nagsalita ang ating bida. Mangyari pag-isipan mabuti. Kung ikaw ay may sakit, hindi lang ikaw ang apektado, kung hindi ang buong pamilya mo ay makikibagagi rin sa sakit. May mga anak ka rin, di ba? Hindi kumibo ang lalaki. Worry, nag-iisip ito. Kung magsalita ka, doktor, parang may sakit ako. Fine, tignan natin kung sino ang tama. Binangga pa ng lalaki ang balikat ng ating bida na parang naghamon pa ito. At hindi ako mangingiming, hayaan ka. Kapag ang resulta ko ay nasa maayos at walang dapat ikabahala. Tinignan ng ating bida ang lalaki, saan ba ako kailangan maihiga? Sabi ng lalaki nang lumapit ito sa nurse, follow me po. Sagot ng nurse, huminga ng malalim ang ating bida, at pinahabol nito. Gayunpaman kailangan mong sundin kung ano ang sinasabi ko, kung may mali okay. Alam ko, sagot ng lalaki. Nang umalis na ang nurse at ang lalaki, bumalik ang ating bida sa on-call room at umupo sa harap ng computer at muling nag-search. Maya-maya ay nag-inat ito. Naputol ang pag-iinit nito at nagulat nang bigla sumulpat ang nurse sa kanya tabi at, Dr. Choi. Tawag ng nurse. Bakit ka nagulat? Sabi ng nurse nang nakatawa. Tumawa rin ang ating bida, haha, narinig ko kasi ang pangalan ko. Lumabas na po ba ang resulta ng pasyenteng si Kang Yang Tae?
Muli humarap sa computer ang ating bida, tumingin din ang nurse. Yes, lumabas na, sabi ng ating bida. Isa siyang A na pasyente, sabi ng nurse. No, ang A salitang Korea alcoholic ketoacidosis, na ikay nagulat ng nurse, napabulong ang nurse habang nakatingin sa ating bida, na hawak ang cellphone nito na parang may tatawagan. Siguro sa simula pa lang ay alam na niya. Muli ito nagtanong sa ating bida, bakit nyo alam na meron siya ketoacidosis? Parang wala lang na sumagot ang ating bida. Dumating siya dito na masakit ang tiyan. At muli pinaala sa nurse yon na una niya nung nauuhaw ito. Napansin ko rin na nauuhaw siya at nanginginig ang mga kamay niya. Gulat na napatingin ang nurse sa ating bida. At ulong. Napansin ng isang intern ang mga bagay na ito. Ano G-klaseng intern ito? Titig na titig ito sa ating bida habang may kausap ito sa cellphone. Samantala habang pinagmamasdan ng nurse ang ating bida habang may kausap ito sa cellphone. Sigurado ba yan? Sagot ng nasa kabilang linya. Yes. Ang sagot ng ating bida sa kausap sa cellphone. Naintindihan ko, pwede ko bang ipagpatuloy ang pag-send sa'yo ng mga abiso ngayon gabi? Sumagot sa kabilang linya, yes, tinignan ng ating bida ang cellphone nang natapos na nito ang pag-uusap. Patient and guardian, please come this way. Sabi ng ating bida, at nang magkakaharap na sila hindi malaman kung saan mag-umpisa o kung sino ang unang magsasalita. Ito ay gusto kong ipaliwanag sa akin na tuklasan ng mas maaga, ngayon gabi ay kailangan mong i-admit para sa IV drip at patuloy na i-monitor ang iyong kalagayan. Sige po doktor. At habang nag-uusap ang ating bida at ang babae, ay may tumawag sa doktor. Doktor, mayroon po pasyente dito. Intern court scan consent form at bed 3. Dr. Choi bed 5, culture please. Intern, pakitignan ng batang ito. Ito ang mga karaniwan ginagawa ng ating bida sa gabi.na, halatang pagod na rin. Kahit sa pangalawang buhay ko bilang isang doktor, ang emergency room ay hindi kapani-pani walang napapagod din, at habang nasa labas ito narinig niya nag-uusap ang dalawang nurse, kahit anong isipin ko parang ultimate magnet ng pasyente si Dr. Choi, diba? Sabi ng isang nurse. Antong hininga naman ang isa, at sumagot na salamat sa kanya, at naging abala rin. Kahit napapagod itong ngumiti pa rin ang ating bida sa mga narinig nito, at sinabi sa sarili. Kahit ako hindi ko alam kung anong klaseng kakayahan yun, pumunta ang ating bida sa comfort room ng on-call room, naghilamos ito at tinapik-tapik ang mukha. Lumaki na ang sigla ko, pero nakakapagod pa rin ang night duty. Pero dahil day off ko ngayon makakapagpahinga na rin ako. Maya-maya ay damilat ito. Hindi ngayon ang oras para magpahinga. Sabi nito sa sarili habang nakatayo sa harap ng salamin. Maya-maya ay pumunta ito sa emergency room. Tinanong ito ng isang nurse. Dr. Choi, hindi ba wala kang duty ngayon? Alam mo ba kung saan nagpunta ang pasyenteng si Kang Yang Tae? Tanong nito sa nurse. Ang internal medicine department ay nakatanggap ng notification at sinabi na mabuti na ipadala siya, kaya pumunta po muna siya doon. Sagot ng nurse, ay si sagot ng ating bida. Lumipas ang oras sa pagputok ng liwanag sa roof deck, makikita doon ang babaeng asawa ni Kang Yang Tae. Pagpunta ng ating bida nagulat pa ito nang makita niya ito dito. Mrs. Guardian, tawag ng ating bida. Lumingon naman ang babae at Doktor, kayo pala, tapos na ba ang shift mo? Tanong ng babae. Sumagot ang ating bida. Oo, may iba pa akong gagawin kaya lumabas muna ako. Pwede ka bang makausap kahit sandali? At naupo sila sa bench. Muli nagsalita ang babae. Maraming salamat nga pala. Ano po ang ibig niyong sabihin? Muling nagsalita ang babae. Kung hindi dahil sayo doktor, hindi namin malalaman na may sakit ang asawa ko. Habang inikot-ikot nito ang mga daliri. Talagang maraming salamat. Ginawa ko lang ang dapat, narinig mo ang mga bilin sa iyo ng doktor paglabas ng resulta. Sagot ng ating bida. Oo, narinig ko at kailangan niya na huminto sa pag-inom sa ngayon at kailangan niyang kumain ng maraming karne. Sabi ng babae, please sundin mo ang mga instructions at pakisabi mo na rin sa pasyente, Bahagya na palakas ang huling sinabi ng ating bida na mapansin niya ang lalaki ay paparating at matalim ito nakatingin. Parang nagulat, sabi ng lalaki, nang makalapit ang lalaki. I'm relieved na mas okay ka ngayon.
Sabi ng ating bida. May utang na loob ako sa'yo sa nangyari kagabi. Sabi ng lalaki. Huwag mag-alala, pero kung may oras ka, pakinggan mo ako kahit saglit, sabi ng ating bida. At niyaya ng ating bida ang mag-asawa sa isang coffee shop, nang may handa na ang coffee at nang makaupo na sila. Bigla nagtaas ng boses ang lalaki. What? Sabi ng lalaki. Muli nagsalita ang ating bida. Kaya gaya ng sinasabi ko, umattend ka ng mga programa ng rehabilitation para sa alak na pinamamahalaan ng aming ospital. Worry nag-isip ang lalaki, at muli nagsalita sinasabi mo ba na kailangan ko pumunta sa psychiatric ward? Muling sumagot ang ating bida, hindi mo kailangan makita ang pagpunta sa psychiatric ward kahit ito ay madilim. Kung tutuusin napakaraming tao ngayon ang bumibisita sa psychiatric ward para humingi ng tulong. At tahimik ito nagkatinginan, at maya-maya, Doktor. Tawag nito, salamat sa pag-iisip mo sa akin kahit day off mo. Gayunpaman hindi naman masama ang pag-inom ko, to the point na kailangan ko nang magpa-admit. Muling sumagot ang ating bida, kailangan mong tumigil sa pag-inom para mabawi ang iyong kalusugan. Tinignan ko ang mga chart, at nakita ko na inihatid ka ng 119 sa sobrang kalasinggan mo, na hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo, sinasabi ng lahat na kaya nilang controlling ang kanilang sarili. Pero kung ang kapaligiran ay hindi nagbabago, gayon din ang mga gawi mo, napakatok ang lalaki sa lamesa. Nakatungo ito habang nag-iisip, alam ko yon, pero magiging sapat ba yon? Sa mga araw na ito, kung wala akong alak, makakonfine ako sa loob ng ospital, gagaling pa ba ako? Sa kabila noon nagde-double pa rin ako. If feels like magsasayang lang ako ng pera. Doktor, itigil na lang nating ang pag-aksaya ng iyong oras. No, ito ay hindi pag-aaksaya ng oras, sabi ng ating bida. Doktor, hindi ka ba nakinig sa sinabi ko? Sagot ng lalaki. Bigla may lumabas na system. Encouragement. The encouragement skill has been activated, kaya mong gawin Mr. Yangte, kaya lang baka mahirapan ka mag-isa. Pero tutulungan ka namin ng staff ng ospital. Muli nakita ng ating bida ang system sa ibabaw ng ulo ng lalaki. Target immunity, resistance, recovery, and confidence have greatly increased. Naglabasan pa ang maraming system. Congratulations, the skill, encouragement, has reached the maximum level of 5. The skill has reached a diverging point, you may choose to learn one of the advanced skill type of encouragement, new stat. Stat gem has been opened, tinitigan mabuti ng ating bida ang system, what? Bulong nito habang pinagpapawisan ito. Ang mga notification lumabas sa window. Hindi makakibo ang ating bida dahil siya lang ang nakakakita ng system. Muling nagsalita ang lalaki, nakikinig ka ba sa akin? Sumagot naman ang ating bida, sorry, napatulala ako sandali. Pwede bang ulitin mo yung sinabi mo? Parang nataranta yata ang isang batang doktor. Ang sinasabi ko sa'yo na susubukan ko ang paggamot na iyon. Kung tutuusin, nagdududa pa rin ako. Ngunit pagkatapos kong marinig ang tungkol dito, napagpasyahan ko na ito ay isang magandang pagkakataon. At muli sumagot ang ating bida, umaliwalas ang mukha nito at, really? Muling sumagot ang lalaki, kung iyan ang desisyon mo Dr. Choi, at tingin ko mas gusto mo ang desisyon na ito kesa sa akin asawa, okay sige kapag may free time ako bibisitahin kita. Sagot ng ating bida, this geezer. Sagot naman ng babae, ibigay mo lahat during treatment. Sagot ng ating bida at kung may resulta na ipaalam mo agad sa akin. Siyempre naman sagot ng ating bida. Muli may system na lumabas, active skill advent of Tyrant LV.0, the patient will obey all surgical advice or any other treatment instructions. Increases strength and agility temporarily. As level increases, so does the maximum number of submitted patients and the total stat increase. Maximum level 15, tatlo, active skill wind of Hilang LV.0, when internal medical treatment is performed the recovery speed increase by 20% as level increase so does the recovery speed. Select skill active skill advent of the Tyrant, active skill wind of Hilang, please select a skill. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload, like and share nyo na din, maraming salamat po.